Sal, so marami nagsasabi, Attorney Sal, na pwede daw gamitin ang mga sinabi ni former President Rodrigo Duterte sa Senado bilang ebidensya sa kaso nito sa International Criminal Court. At sabi ng isang friend mo na naipadala daw din yung transcript ng Senate hearing at sa Quadcom sa ICC. Ano ba masasabi mo dito, Attorney Sal? Pero sinabi naman ng gobyerno, di ba? Sino raw magpapadala ng transcript? Okay. Alam nyo mga kaibigan, mayroon tayong natanggap na revelasyon, no? Na talagang sila Abante at Dan Fernandez, sila na ngayon ang gigisahin na naman dahil doon sa ginawang pahayag ni Colonel Grijaldo. Talagang huling-huli sila doon. At ito pa, alam nyo ba kung sino talagang pinaka-coach nito o pinaka-team player ng Quadcom? Nahuli po sa CCTV. Pero naghahanap pa tayo ng sulit na ebidensya. Pero ito isap-usapan na mula sa INC mismo. Na ang pinakaulo pala ng Quadcom nito, kung mababasa nyo po ang lahat ng mga script na ito, walang iba daw si Trillanes. Si Trillanes daw, ikaw ito, ako ito, ikaw ito, ako ito. Kaya yung si Grijaldo, kaya pala yun kino-coach nila kasi ang pinaka-coach nila dyan si Trillanes. Kaya ngayon patay ito si Dan Fernandez. Tsaka si Abante. Tingnan nyo ngayon. Di ba? Parang gulay na sila. Parang mga basang siso na sila ngayon. So, dahil seryoso yun si Tatay Digong. Ang ulo pala sa nangyayari ngayon nga Quadcom hearing, wala daw iba. Mula to sa Net25 sa YouTube mismo sinasabi na ang pakana talaga dyan ng Quadcom hearing dahil mayroon po silang collaboration at kasabuatan ni Tambaloslos. Ang pinaka-coach daw talaga dyan. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng mga ebidensya na ginagamit doon sa ICC, kinumpara ng mga nasa ICC, sa programa ng Net25, parehang-pareha. Kaya pala, ang pinakaulo dyan, kaya sinisiraan si Tatay Digong, ang pinakaulo si Trillanes. So, ayan. Paunang information sa inyo mga kaibigan, mga kabayan, para alam nyo na po ang mga nangyayari ngayon sa Quadcom. So ngayon, dahil bulabog sila, yun, nagiging masang sisiw na po sila mga kaibigan. Karma sa kanila, yes, tama po kayo. Host subordination perjury po yun ginagawa ni Abante at Dan Fernandez. Salamat po Ma'am H. Lisa. So sorry, talagang nakakalimutan ko mga ganung mga legal term eh. So salamat po. Sige, tuloy pa tayo. Friend mo. Sino? Who? Former Senator Trillanes. Nag-post siya na pinadala na daw yung transcript. Trililing naman pala yan. Akala ko. Yan talaga yun. Ang gusto kong bigyan ng komentaryo, yung sinabi ni Escudero. Kababayan ko, sabi niya, yun daw transcript. Pinag-uusapan natin transcript. Kasi sinasabi ni Bato na joke yung iba doon. Papatawa yan sa nakot. Sabi ni Senate President. Sabi niya, alam mo yung pag binasa mo yung transcript, wala doon emosyon. Wala, di mo makikita rin yung joke. Ang klase rin naman itong abogado to. No? Okay. Sa lahat po nagsasabi dyan na mananalo, from Richard, manalo kayo yan sa mayor ng Caloocan. Actually po, diversion lang po nila yan. Tactics. Actually, hindi po yan tatakbo daw doon sa Caloocan. Para sabihin na tatakbo daw siya para makapokus doon. Para hindi siya talagang idiin na siya ang gumagawa. Pero huli pa rin siya mga kaibigan. Dahil marami pong mga CCTV sa kamera. Kaya yung niya, hindi talaga mananalo yun. Kasi galawang dilawan yun. Tsaka galawang trapo. Hindi talaga mananalo yun sa pagtakbo niya ng mayor doon. Kaya lang yun, palusot lang yun, diversion road lang nila yun para kunwari wala siyang pakialam sa Quadcom, di ba? So tuloy. Hindi lang naman transcript, may video eh. Di pag binasa mo yung transcript,
in relation to the video, di ba makikita mo kung naglolo ko siya o hindi. Alam mo, problema kasi, alam mo, ang nakikita kong problema, ever since nang ako'y nagkapagsalita at kanyang punong abogado, yung mga detractors niya, kasama na yung mga kasama mong reporters, pinipili lang, yung pag sinabi niya, I have my own, that's what. Naku, yun lang ang iano nila, ipapakita. Hindi nila pinapakita yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya sa death squad, yung death squad, yung mga kriminal na nagpapatayan sa kanilang sarili. Ang ginagawa ko, iniintriga ko sila, tayo pa, tayo kita. Hindi lang yun, alam mo, bigyan natin ng konteksto. Alam mo na, dyan sa mga sindikato ng drug, nahuli ang isang pulis dyan na involved, ikakanta. Di ba? Kakanta. Tuturo niya lahat ngayon. So, ang gagawin ni Presidente Duterte siguro, ikakalat niya doon sa kabila, yung mga kalaban niya, ito, meron nagsumbong na, kayo pala yan. O, syempre, di magagalit naman yung kabila. Itutugisin ngayon nila. Tutugisin nila yung kumanta. Papatayin nila. O yung mga grupo ng mga ng kumanta na pinatay ng kabilang grupo, iisipin nila, alam nga naman mga pulis na pumatay dito kasi naging asset na nila. Sigurado yung mga kalaban namin, so papatayin din nila. Yun. Kasi sinasabi ni Presidente Duterte, yun ang aking death squad, sila nagpapatayan. Triga ko sila. Hindi yung mga pulis. Klarong-klaro yun. Kaya if you review yung mga salita niya, sinasabi niya, that squad is being loosely used. O ano bang ibig mo sabihin nun? Kaya pag sinabi, yun ang aking death squad. He was using death squad loosely also. Yan ang problema. Ang mga matalino kasi ito eh. Ngayon, kung medyo mahina ang takbo ng utak mo, talagang hindi mo siya maintindihan. Attorney Sal, speaking dito sa pagdinig, Attorney Sal, may balak din ng Kamara na imbitahan mo si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, November 7 naman ang hearing at sinabi naman ni Congressman Abante that they would ask more difficult questions that were not asked during the Senate hearing. And according to Congressman Abante, si Senator Risa Ontiveros lang daw ang tunay na nagtatanong doon sa hearing. Malaya. Sabi ko nga sa bigyan niya ng sufficienting pagkakataon. Pupunta yan kung wala siyang dating engagement on that particular day at kung okay na okay ang kanyang katawan that day. Pero hindi ba gusto niya nga pumunta. Pero sa aking pananaw, lahat ng mga sinabi ni Presidente Duterte, kumpleto na eh. Wala na siyang wala na kayong itatanong. Kung gawin niyo, padikunin niyo yung transcript at isama niyo sa transcript niyo sa proceedings. Ano pa bang itatanong? Sabi niya, tatanungin ko kung saan mo ba ginamit yung kasi parang lumalabas pag pansang ginamit mo. Kaya sabi nga ni Ombudsman, pag sinabi mong confidential funds, hindi mo kaya nga confidential hindi mo pwedeng sabihin kung saan mo ginamit ang confidential funds. Kung hindi, otherwise, hindi na confidential yan. Ginawang confidential, sikreto. Ito yan, sa mga kalaban ng Estado. Kung yung mga kriminal kalaban ng Estado, ay gagamitin dyan. Mga terorista kalaban ng Estado, gagamitin dyan. Kayong mga politikong natitira sa gobyerno, sa panahon niya, ay gagamitin din niya sa inyo para kayo ay maiwasto sa inyong mga paninira. Ganyan ang gamit talaga ng confidential funds. Hahanapan kayo ng mga sikreto nyo, halimbawa mga pulong-pulong, upang ibagsak ng gobyerno, upang siraan ng administrasyon, kung sino man nakapo. Yan ang trabaho ng confidential funds. Yun ang ginagamit. Attorney Sal, kaugnay pa rin dun sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa Senate hearing, kitang-kita din yung mga comment ng netizen na nanunubalik ang kanilang pagkapanabik sa dating Pangulo. At alam naman natin, Attorney Sal, na napaka-popular ng dating Pangulo dahil sa pagmamahal nito sa bayan at sa estilo ng pamumuno at pananalita nito. Talaga naman ang ito mo, pati si Tony Lopez, number 1 anti-Duterte. Ito yan.
bumalik na. Sabi niya, he has redeemed himself. Republic Asia Business Magazine. Tingnan niyo yung column niya ngayon. Bilib na bilib siya. At sinabi ni Presidente Duterte. Kaya alam po ninyo, yung inaasahan nila na masisira si Presidente Duterte. Gaya nga yung mga kaibigan mo, mga bugoy. Pinaglaruan lang si Ontiveros ni Tatay Diggs. Tama po kayo. So, tuloy-tuloy. Sorry po. Kunting break lang. Doon sa kabilang stasyon, yung dating nasa ABS-CBN, sabi niya, pupunta pa doon, yung ulianin na yan, kung anong pagsasabi niya. Kaya, hiya silang lahat. Kasi, lumalabas ngayon, super ang performance na doon. Vintage digong. Yung inaasahan mo dati, yun na rin yun. Walang binago eh. Alam mo, sa totoo lang. Pero kapag kanya, nabago. Wala naman. Pareho na ever since yun naman ang sinasabi niya. Hindi lang iniintindi at kung naiintindihan man, binabago nila ang ibig niya sabihin. Kasi nga, puro kontra sa kanya. Pero nakita mo ngayon, overwhelming ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Kaya sigurado na yan, yung tandem, yung Duterte sa 2028, ako tuloy-tuloy na yun. At saka yung pagka-alkalde niya, ako lalong dumami ang boto niya. Attorney Sal, sa tingin niyo po, Attorney Sal, nabigyan ng media mileage ang dating Pangulo, lalo't alam natin na pinipigilan ng administrasyon ng kahit anong platform gaya ng kanyang programa Gikan sa Masa para sa masa si SMNI. Mayroon ding mga nagsasabi, Attorney Sal, na itong pagdalo ng dating Pangulo sa Senado at posibleng katulong kay VP Sara o sa posibleng Duterte tandem sa 2028. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? Di ba, sinagot ko rin bago mo pa tinanong. Kauna na kita. Talaga kaya, yung media mileage na sinasabi mo, super nga. Libre lahat. Pero mo, ilang oras yun? 9 hours. And the whole nation was watching it. Kasi, yung mga, alam mo, di ba nag-TikTok ako? Naniniwala kayong TikTok, di nakita ko lahat ng mga komentary ko. Sabi na, hindi ako pumasok, naglibo ko para panoorin lang. Saka alam mo ba yung TikTok ko, Ana? Kasi di ba kaumpisa ko lang ng TikTok, nag-umpisa ako sa 100 viewers, tapos lumobo, naging 56,000. Nung araw na yon, after the Senate hearing, nag-TikTok ako. Gabi, maniwala ka yung 56,000, lumobo sa 71,000. Nagkaroon ng 15,000 increase ng followers. Biro mo yun? Pagkatapos yung nag-start to finish, kasi ordinarily, pag nag-TikTok ka, yung mga nanonood sa'yo na mula sa simula hanggang sa katapusan, naglalaro lang yun sa 500, 600, 700, birang-bira, 1,000. Pero this time, alam mo yung nakatutok for 1 hour and a half, that very night after the Senate hearing, nag-TikTok ako, naging 7,500 ang nag-stay. Not only that. So, ayan mga kaibigan, mga kababayan, i-follow po natin si Attorney Sal Panilo sa TikTok, sa Facebook. At huwag nyo rin kalimutan i-follow yung Musikero sa Bukid sa TikTok, sa Facebook din. So, yon tuloy. Meron pa akong ibibita sa'yo. In-interview ako ni Karen Jimeno the day after. Yung isang segment lang ng interview, yung sinabi ko, nilalaro lang kayo ni Presidente Duterte. At pinaliwanag ko yung death squad. You know how much it received? Yung isang segment yon 1 million views. Ibig sabihin talagang pinapakinggan nila at yung paliwanag. Kasi nga pinabago ng mainstream media mga detractors niya yung narratibo ni Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang, kaya itong programa natin, nakakatulong na malaki ito sa pagliliwanag, sinabi ni Presidente Duterte. Attorney Sal, ano naman yung masasabi mo, yung maging implication, Attorney Sal, sa pagdalo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City? And as a whole, yung mga Dutertes na mas lalo ba silang lumalakas ngayong papalapit ng halalan? Whether ano man ang posisyon na kanilang tinatakbuhan? Sinugot na rin kita dyan kanina. Sigurado na sobra-sobra na boto. Grabe, Pati yung no? mga
Pati yung pero alam mo, yung ini-endorse niya, maniwala ka, nakita ko na yun eh. Pag ini-endorse ka ni Presidente Duterte, maganda record, papakinggan ka. Pero pag in-endorse ka ni Presidente Duterte at ang record mo yung masama, wala rin. Kasi si Presidente Duterte mabait na tao eh. Hindi kagaya ko. Pag ayaw kita, ayaw kong pagkitin ang pangalan mo. As Presidente Duterte, pag nilapit, endorse mo naman, napakabait niya, itataas ang kamay mo. Pero tao, tinitingnan nila yung record mo, hindi yung nag-endorse. Pareho rin ni Marcos Jr. yan, kahit na anong endorsement niya, kung hindi naman magandang record na ini-endorse ng mga senatorial, wala yan, hindi rin bobotohan.